In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Let me start with this, mga kapatid. Sometimes, gusto kong magtampo sa Panginoon. Okay, at yung yung feeling na yon, mga kapatid, ay dumarating sa akin kapag may mga times na may problema. Kumbaga, parang, Lord, parang wala ka sa timing, Lord. Parang gano'n yung feeling. Pagamat di naman natin, alam niyo naman, di natin kini-question ng Panginoon, pero yung isip na yon ay dumadaan. And just recently, kumbaga may mga lakad ako na hindi nangyari dahil yung kapapaayos ko ng motor, kinabukasan o 2 days after, ay nag-on pero ayaw mag-start. Kaya na-cancel yung Bible study ko dahil hindi ako makaalis. May pinuntahan kami, Grace, pero bumiyahe na lang ako. Nag-commute ako. Tulak yan, madole. Andun na. So tinignan ng mama, sabi ko, hindi ayaw mag-start eh. So nanalangin ako, Lord, 1,000 lang ang budget ko rito. Wala akong extra budget. Lord, gumawa ka ng paraan, Lord. Pero andun pa rin yung feeling na parang gusto kong magtampo. And gano'n nangyari. Chinek niya, sabi ko, baka sa ano yan, baka sa ECU na. Nagsasuggest pa ako, no? Akala mo, ako yung mekaniko eh. At sabi niya, sige, sir, i-check ko muna dito sa may harapan kung ano. So, meron siyang parang device na maliit na may ilaw sa dulo. Gin-round niya, and then may sinundot siya somewhere doon. Ayaw umandar siya. Ayaw umiilaw. Dapat umiilaw ito eh. Nung inon niya, ay ba't yung... Okay. Anyway, cut ko na yung mga chase na mga yan. But only chinek niya yung battery. Nung chinek niya yung battery, alam ko na agad. Sa 4 na fuse na nakita ko doon, yung isa nakaangat. Pero di ako nagpapalata at hindi pa ako excited. Sabi niya, oh, may nakaangat. Tinanggal niya, nilis-linis, gano'n. Binalik, and then, on natin, sir. Inon niya, sige, sir, itry niyong start. Pagpindot ko, nag-start. Fuse lang pala ang problema. Sabi ko sa mekaniko, magkano? Sabi ko, wala naman tayo. Sabi ko, di ba magbabayad doon? Sabi, wala naman tayong kinuwang pyesa. Hindi ba palitin yung fuse? Wala ba ibang papalit? Wala, sir, wala. So, magkano, ano ko sa'yo? Sir, ikaw lang bahala kasi konti lang naman ginawa ko eh. Pero niregular ko na label, binigay ko sa kanya. Dahil sabi ko, natuwa ko dahil imbis na gagasusin ko mas malaki, yung pala, fuse lang pala. So, yung feeling na tampo na yung mga kapatid, hindi ko talaga ni-release kay Lord. Lord, may tampo ako sa hindi. Nandun lang, nag-stay lang siya. Hindi ko in-entertain pero pabalik-balik until na na-realize ko, okay, may lesson doon. Na minsan, we're trying na ayusin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Just like yung motor, and you give up. Pero pag pupunta ka sa may alam sa motor, yung alam mo, nababaliwala. Yung inisip ko na itong ayusin, marami gastusin, gusto ko na magtampo sa Diyos, fuse lang pala na hindi makailangan palitan. Talking about our lives, mga kapatid. Minsan sa buhay natin, gusto natin magtampo sa Diyos. Nagsasuggest tayo sa Diyos ng mga dapat niyang gawin. Tama? Nagsasabi tayo sa Diyos na ito ang magandang solution dyan. Ang Lord, i-check upin ang buhay mo at minsan may loose lang pala na fuse. At pag naayos ng Diyos, ang isang problema sa kamay ng Diyos na makapangyarihan, parang mekaniko ko. Minsan yung malaking problema, pag nasa kamay niya, binigay mo sa Kanya, fuse lang pala ang problema. I have a question, mga kapatid. Kapag ikaw ba ay problemado, pag ikaw ay may problem, pag may problema ka ba, dapat ka maging problemado? Sa mga naglo-loading pa dyan, ulitin ko yung tanong. Kung ikaw ay may problema, dapat ka bang maging problemado? Kaya nga, pastor
dapat naman talaga. Ako ba ay dapat umaasar kapag nakakaasar ang sitwasyon? Ako ba ay dapat magtampo sa Diyos kapag hindi ko nagagawa ang dapat kong gawin or plano ko sa buhay? Those things are questions about life na minsan hindi natin kayang sagutin ng direkta until bigyan ka ng lesson ng Panginoon. Doon sa ating topic ngayon, ang ating title ng ating topic ay When You Least Expect It. Ang ating main idea, the knowledge of the glory of the Lord comes when you least expect it. In Tagalog, mga kapatid, ang kaalaman tungkol sa kalwalhatian ng Panginoon ay dumarating ng hindi mo inaasahan. Now, we've been talking about the glory of the Lord or kalwalhatian ng Panginoon. May bagong phrase akong idudugtong for this morning's topic. Yung kaalaman tungkol sa kalwalhatian ng Diyos or sa English ay the knowledge of the glory of the Lord. Okay, sabihin nyo nga, the knowledge of the glory of the Lord. Ayan. Now, yung glory of the Lord na yan, ang gusto ng Panginoon ay punuin ang buong mundo ng glory of the Lord. Kung symbolical, kung paano kino-cover ng dagat, okay, ng tubig, ang dagat. When I was in Singapore, noong 2014, nandun ako sa may, ano yung parang mermaid? Merlion. Wow. Andun ako, nakatingin ako sa kanya, bridge yun, nakatingin ako sa kanya. Ni-recite ko yung verse na to, basahin ko. In Habakkuk chapter 2 verse 14, yes, may book po sa Bible ng pangalan ay Habakkuk. Kung gusto nyo medyo maarte ng konti, it's Habakkuk. Sabi ng verse, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. In Tagalog, mga kapatid, sapagkat kung paanong ang karagatan ay puno ng tubig. Imagine, ang lahat ng tao sa mundo ay mapupuno rin ng kaalaman. Tungkol saan? Kaalaman tungkol sa kadakilaan ng Diyos. This glory of God is knowable, mga kapatid. Pwede mo malaman. And it comes when you least expect it. Amen? Gusto mo magtampo, pero it will come when you least expect it. Now, balikan natin ng konti kasi marami sa inyo, nung sinabi ko yung verse na Habakuk ay parang, ano yan? Libro ba yan sa Encantadia ba yan? Or what? Okay, bigyan ko ng konting background. Si Habakuk ay isang propeta sa Old Testament. At si Habakuk or ang book of Habakuk is about a God, about kay Lord, na ginagamit yung wicked nation like Assyria and Babylon para parusahan ang Israel. Next, si Habakuk ay nabuhay around 7th century BC. Ngayon ay 21st century AD. So add nyo, 7 centuries plus 21 centuries, that's 28 centuries ago. Ang tanda na nitong mama na ito. At yung famous na verse sa kanya na kinote ni Paul 2 times at ng unknown author ng Hebrews ay yung verse na nagsasabi ng the righteous will live by faith. Sa Romans 1:17, sinabi ni Paul yan, first for the Jews, then for the Gentiles, but the righteous shall live by faith. So, itong si Habakuk ay sikat siya kay Paul. Sa atin, hindi masyado. That's why you need to read the Bible. Question, sino sa inyo ang nakabasa na isang verse o buong book ng Bible na to? Anong book na to? Habakuk. Okay. Out of how many dito ay wala pang 5% ata.
Try nyo basahin mga kapatid. Now, sa libro na to mga kapatid, sa aklat na to sa Bible, sinabi doon na around 700 BC, again, that's 28 centuries ago, ginamit ni Lord yung Assyria para i-remind si Israel, wala na kayo sa covenant. Sumusuway na kayo for the longest time. Simula pa kay King Jeroboam na inihiwalay ang 10 nations dun sa 2 nations na gina-split ang Israel. More than 300 years na kayong disobedient. Kailangan ko nang may sabihin. Pero 2 centuries later pa bago nangyari yung sinabi ni Lord. So sa madaling salita, wala na sa hulog yung Israel when it comes sa relationship sa Diyos. And if you read somewhere else sa Bible, maraming mga Israelite nagtatampo sa Diyos. Bakit kami na-exile? Pero yung basic na question ay, kayo ay unti-unting sumusuway sa Diyos, kaya nangyayari sa inyo yan. May kasunduan tayo na ako lang ang Diyos ninyo. Nagdagdag kayo ng mga Diyos-Diyosan ng kapitbahay nyo. Para bang kulang pa ako. Hindi kayo faithful sa time, talent, and treasure nyo. Yung templo, hindi nyo inaayos. Yung mga priest na nandoon ay mas gusto yung makilala sila kesa ako. So the whole nation for so many hundreds of years ay pinagtsagaan ng Panginoon until such time na sabi niya, may mangyayari. At yung verse na to, parang ang ganda ng verse, di ba? Ano sinabi ng verse? For the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Ang ganda. Pero if you check the context, gagamitin ng Diyos ang bad event sa buhay mo, ang hindi magagandang sitwasyon sa buhay mo, para manumbalik ka sa Kanya. At ikaw, ang lipi mo, ang lahi mo, at buong Israel, manunumbalik sa akin. Kasi in the first place, ako naman ang first love nyo. Marami lang kayo naging fling. Kaya ngayon, worst comes to worst, gagamitin ko yung aking sovereignty para ibalik kayo. Now, another question mga kapatid. Why the knowledge of the Lord, of the glory of the Lord comes when you least expect it? Bakit kapag hindi mo inaasahan, mayroon kang natatanggap na kaalaman tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos sa paraan na hindi mo inaasahan? Kagabi, nasa Bible study kami nila Daddy at si Mami nagkwento. Si Mami na naman. Shout out kay Mami. Chichismis na naman kita, Mami. Sabi niya, Pastor, may share pa ako. Kala ko tapos na ang sharing eh. Bigla nag-start. Pastor, ako may share pa. Sige po, Mami, ano yun? Noong isang araw, naglilinis kami dito. At may isang envelope or folder, whatever, na nabuksan ko. At nandoon yung lahat ng mga results at mga lab test ni Danny nung siya ay supposed to being iba-bypass, heart bypass operation. At sabi ko, kailan yan? 2013 yun. So that's 11 years ago. So tinanong ko si Mami, bakit nyo nakita kaya? Siguro dahil naglinis kayo. Pero besides doon, when you least expect it, ba't nakita sa inyo ng Lord yan? Nire-remind lang kayo ng Diyos 11 years ago. Yung supposed to being bibiyakin na dibdib ng asawa mo. Okay? At magkatampuhan pa kayo ng mga panahon na yun. Pero nanalangin ang buong family, ang buong church, yung supposed to be na heart operation na malalagay sa bingit ng kamatayan si Daddy, na hindi pa sure nagagaling, ang ginawa ng Diyos. Nung nagbuga ng, ang tawag ng Daddy? Angioplasty? Yung magbubuga? Yung magbubuga ng dye para yung 3 main valves ng puso mo ay malaman kung gaano kabara. Ang sabi ng doktor, i-recall lang natin na 5% na lang na gumagana yan. So 95% ng barado. Unang buga, si Mami sabi niya, nakatatakas siya, sabi ng doktor, baka doon sa dalawa. Pangalawang buga sa pangalawang valve, wala. Pangatlong buga sa pangatlong valve, si Mami nag-hysterical na. Okay? Kasi sabi niya, okay, ngayon pa kayo iyak, sabi ng doktor, ngayon pa nalaman yung pinagalingan ng Diyos. Magaling na ang inyong asawa. Bakit nangyari yan? Sabi niya si Lord. So that was 11 years ago. Pero when they least expect it, Daddy, bakit nire-remind ka ng Diyos ngayon?
At ito pa. But wait, there's more. Nung nakita ni Mami yung papeles na yon, may mga results na yon, Joanne, may nakita pa siya na maraming tig-100 na pag pinagsama-sama ay 2.5. Okay? Nung sumigaw siya, binawi ni Daddy yung 2.5. Akin yan. Ba't mo kinukuha? Okay, anyway. End of story, mga kapatid. You see, when you least expect it, magpaparamdam ang Diyos. Pero sometimes, problema ang ibibigay niya sa'yo. Kasi, katulad ng Israel, ang tigas na ng puso niyo, Israel. Mukhang hindi simpleng problema ang dapat ipadala sa inyo. Kala nyo safe na kayo dyan sa bansa ninyo, na feeling nyo dahil si Solomon at si David ang inyong mga ninuno, okay na kayo? Nako, pag ako gumalaw, okay, which is, pupunta tayo sa sagot natin. Why the knowledge of the glory of the Lord comes when you least expect it? Una, to prove the sovereignty of God. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Yes, may free will tayo, pero God can do whatever He should do. Kung anong kailangan gawin ng Diyos, gagawin ng Diyos. Amen ba? Kung kailangan kanyang bigyan ng problema dahil hindi mo na siya pinapansin, bibigyan ka niya. Or bibigyan ka niya ng problema, wala ka namang kasalanan, pero may dumating na problema, hayaan niya rin yun. Pero good or bad, mga kapatid, may pagkukulang ka o wala kang pagkukulang, those things ay out of sovereignty ng Diyos para ikaw ay kilalanin mo siya. You got to get to know the Lord and never belittle Him. Tagalog ng belittle ay maliitin. Minsan, minamaliit natin ng Diyos. Di ba? Lord, ba't mo pinayagan to? Hindi tuloy ako nakaalis. Ang dami kong dapat puntahan, Lord. Okay? Sabi nung mekaniko doon, Sir, araw-araw yung ba itong ginagamit? Sabi ko, hindi ngayong linggo. Supposed to be. Ganun ba? Ako, kailangan nyo palang ganito. Marami siya sinuggest. Pero sabi niya, i-keep nyo lang yung nito, mas maging okay. Pero habang kinakausap niya ako, parang hindi siya naririnig ko. Yung naririnig ko ay yung feeling na tampo sa Panginoon. Pero ganun pa man, mga kapatid, doon sa special na oras na yun, nagpakilala sa akin si Lord. Yung feeling mo na ganito ang mangyayari, yung research mo na itong alam mo, dahil yan ang sinabi ni YouTube sa'yo, well, surprise, meron akong paraan na hindi mo alam. God is sovereign. So, bakit ang knowledge of the glory of the Lord will come when you least expect it? Number 2, because God is all-wise. Alam nyo, si Lord ay 10 steps ahead sa atin every time. Yung feeling mong problema mo, ngingiti lang si Lord. Ano antay niya, Francis? Antay niyan, tanungin mo siya. Minsan may mga problema tayo, mga hinaing sa buhay, pangailangan, mayroon na agad tayong naisip. Dahil sa huhusay natin sa problema at eksperyensyado na tayo dyan, itong ginawa ko noon, kaya itong gagawin ko rin ngayon, sometimes papahiyain ka ng Panginoon doon. At darating ang punto na pagtingin mo sa problema, may solusyon ka, and then tinry mong gawin, and then pinahirapan mo sarili mo, and then tinanong mo si Lord, hindi pala iyon ang solusyon niya, mas madali, at mas mainam, at mas sure. And then sabi mo sa sarili mo, sinaya ko yung oras ko dito sa, wala naman palang kwenta itong magtampo ko, walang kwenta pala itong ginawa ko. Dapat pala in the first place, magtanong agad ako sa Panginoon. Pero bilang tao, tayo ay sanay na pangunahan ang Diyos. Excuse me mga kapatid, pero kita yan sa Bible, kita yan sa buhay natin, kita yan. Sometimes nauuna natin si Lord, pero most of the times, yung isip natin nauna, tinatamad ako, ayaw kong gawin yan. Gusto ni Lord, tinatamad ako . Sino nasunod? Nag-glorify si Lord? May lakad ako ganito. Sino nasunod? Diba? Anong good na nangyari doon mga kapatid, nung hindi ako nakaalis, noong mga panahon na yon? May nagawa ako na hindi ko nagagawa pag abala ko. Kasi masyado ng fixed miss na ginagawa ko, yung iba kong ginagawa na supposed to be gagawin ko, nauunahan ng ibang dapat kong gawin. So nung hindi ako nakaalis at nag-isip ako ng iba, may nagawa akong iba.
na dapat palang nagawa ko na. So with that, binalikan ko ngayon yung book na ginagawa ko. Okay? Sa tagal na, 2 years. 2 years in the making na yan, mga kapatid, more than. At tinignan ko siya at nirevise ko yung ibang mga outline. At sabi ko, nga no, may pananaw pala ako na hindi ko pa rin talaga kilala ang Diyos sa part na ito. So may nagawa ako. Now, since God is all-wise, He knows the right act to do at the right time. Efficiency and effectiveness. Alam ng Diyos ang tamang gawin, ang tamang bagay na dapat gawin sa tamang panahon. Minsan, tama ang ginagawa natin, wala sa timing. Minsan naman, nasa timing tayo, pero mali ang ginagawa natin. Pagsamahin natin. Tama ang ginagawa mo, will of God, at the same time, yan din ang timing ng Panginoon. Amen ba? Magkaiba yun, mga kapatid. At minsan, madalas, nagmamarunong tayo sa Diyos. Kasi may routine, itong problema minsan sa routine eh. Pag meron ka ng routine, talagang nakasanayan mo na yan. Pag may bagong ipapagawa ang Diyos sa'yo, may bagong season, katulad na sinasabi ko, pinag-usapan natin last General Assembly, may bagong season si Lord sa UVCC, sometimes we misunderstood the Lord na parang, hindi yan ang ginagawa namin noon eh. Huwag na tayong mamuhay doon. Because God is doing a new thing. Meron ka bang teachable heart na dapat gawin? Mas alam ni Lord ang dapat niyang gawin. So, ano dapat natin gawin? Get yourself aligned to God's will and purpose for you. May plano ka? Yes. Ang tanong, ipinasakop mo na ba sa Diyos ang plano mo? O yung plano mo, walang choice si Lord, basta i-bless niya to. Total, nag-worship ka sa Kanya at nagbibigay ka sa Kanya. Or, you will be humble enough to say to the Lord na, Lord, itong plano ko, maganda to eh. I-discuss mo kay Lord. Ito, parang feeling ko maganda. Ito yung ginawa ni ganito, ito yung ginawa ni ganon. Ito yung ginawa ko noon. I think effective to Lord. Pero don't end that conversation na wala yung last question. Ano yung last question? Lord, will mo ba ito? Yun ang magic na question doon. Diba? May pangarap ka, may solusyon ka, pero ang tanong ng Diyos, yan ba ang will ko? And God is a perfect gentleman. Hindi niya ipipilit ang sarili niya sa iyo, Mirnard. Itong gusto kong gawin mo, Mirnard. Ayoko, Lord. Wala kang choice, Mirnard. Hindi ganon si Lord. Ang gagawin ng Diyos, ay talagang aantayin ka niya. Aantayin niya tayo na ma-realize natin. And then yung free will natin, i-align natin doon. Pero kung nakikita ng Diyos na talagang sobrang misaligned ka na mapapahama ka na, minsan gagawa siya ng brutal, extreme na precaution or na bagay na maski ikaw hindi mo magustuhan. Pero later on, kapag nagpakumbaba ka sa Diyos, malalaman mo na, ay oo nga pala, kaya pala ganito ginawa ng Diyos. Bakit maraming Kristiyano may tampo sa Diyos? Kasi pinipilit natin yung alam natin. Hindi pa tayo nagtatanong sa Diyos, si YouTube na tanong na natin. Hindi pa tayo nagtatanong kay Lord, nag-search ka na sa Google. Okay, hindi po ako galit. My point, mga kapatid, since all wise si Lord, ano tayo sa Kanya? Araw-araw, ibigay mo ang mga whatever man ang mga sitwasyon mo. Amen ba, Danica? Amen? Nako. I tell you, napaka-exciting ng buhay Kristiyano na araw-araw ay sinusurrender mo ang buhay mo sa Diyos. Okay, again, sa mga naglo-loading pa dyan, ulitin ko po, sobrang exciting ang buhay ng isang Kristiyano na araw-araw ay nagtatanong sa Diyos na, Lord, anong plano mo for today? Itong plano ko, Lord. Pero ikaw, anong plano mo? Okay? Why the knowledge of the glory of the Lord comes when you least expect it. Number 3, to prove
that God is committed with a group of people. Now, dito magpag-usapan natin ng konti yung election. Pero, hindi election na government election na, kundi yung sinasabi sa Bible na elect. He acts, since God is committed with a group of people, kung si Habakkuk, Israel, kung sa panahon natin, it's the church, hindi lang UVCC, kundi the whole body of Christ. God acts according to His covenant with His people. Kung ano ang ipinangako sa iyo ng Diyos, doon siya gagalaw. Never siyang gagalaw outside ng kanyang covenant sa iyo. Kung nag-agree ka doon, Lord, tinanggap ko si Christ bilang Lord and Savior, then gagawin niya ang pagiging Lord niya, gagawin niya ang pagiging Savior niya. Na minsan, hindi mo gusto. Pero kailangan niyang gawin kasi may covenant. Pag lumalayo ka na sa covenant, grupo ang pinag-uusapan ha, hindi individual ha. Okay? Hindi individual ang salvation mga kapatid, in a sense. Ang salvation ng Diyos, pagbalik niya, He will come back for the church. Hindi siya babalik sa mga individual believers. Okay? Pagbalik ng Panginoon, bago bumalik ang Panginoon, tinitingnan niya ang church. Naka-align pa rin ba ang mga churches? Ang body of Christ ba sa Pilipinas ay nagiging prosperity gospel na rin, katulad ng nangyayari sa ibang bansa? Ang mga churches ba sa Pilipinas, including UVCC, ay nagiging worldly na rin ba? To the point na talagang wala nang sanctity minsan sa worship. Kaya that's why mga kapatid, when it comes to worship, pag may mga kapatiran tayo na nakasombrero during worship, nilalapitan ko. Okay? Bukod sa hindi naman maaraw. Okay? At makukulong pa yung bunbunan mo at mababawasan yan. Ang sombrero ay pagtanggal ng sombrero. Kahit sa mong kultura tingnan, yan ay pagpapakita ng paggalang. Kung nakasombrero ka, ibig sabihin, okay, mga tipong ganun. Every act na ginagawa natin, yung pagpunta natin sa church, especially kapag kaya mo talaga, ay pagpapakita ng pagpapasako mo sa Lord. May covenant tayo with the Lord. At ang covenant na yon ay hindi mo susundin kapag gusto mo lamang. Kundi ang covenant na yon ay gagawin mo kasi may kasunduan. Dali natin sa marriage. Ngayon, mga kapatid, talagang usapang big time ang divorce. Okay lang ba ibigay ko sa inyo ang thoughts ko dyan? Biblical ba ang divorce? Nasa Bible ang divorce, mga kapatid. Pero if you check sa Bible kung ano ang divorce, ang sabi ni Christ sa Matthew somewhere, ibinigay ni Moses ang divorce kasi matitigas ang ulo nyo. Sabi ni Lord Jesus Christ sa mga tao. Sa Old Testament, ang sabi sa Matthew chapter 5, nakalagay doon, yung lalaki lang ang pwede makipag-divorce, hindi yung babae. Unfair. Diba? Hindi pwede, ngayon pwede makipag-divorce ang wife, diba? Kapag ang mister mo ay humihilik, grounds for annulment yan, and later on for divorce. Naku, kinakabahan na tuloy ako. Buti na lang at mahal ako na grasya. Okay? So, originally, hindi direct will of God ang divorce. Inilagay lang yon. Later on, na pinayagan ng Panginoon, pero not exactly His will. Okay? Sasabihin ko sa inyo, bakit ang divorce ay pwedeng maabuso. At maganda, pero pwedeng maabuso. So ngayon, ang way lang para ang lalaki ay makipag-divorce, in the Old Testament makipag-divorce sa kanyang wife, ay pag napatunayan niya, isa lang ang ground para makipag-divorce ang lalaki sa misis niya at may certificate yon. Certificate of divorce. Ang grounds lang ay sexual immorality. May third party. Yun lang. Wala dun yung paghihilik. Wala dun yung
incompatible, irreconcilable differences. Marami pa, ang dami nyo, nakatry nyo i-check. Pero in the Bible, sexual immorality lang. Ay, hindi na kami magkasundo. Hindi kami magkasundo tungkol sa ano ba gusto namin. Minsan magtatanong ang wife, kain tayo sa labas. Sige, saan mo gusto? Sabi ng mister, sabi ni Mrs., kahit saan. Sure, kahit saan. Sige, ang gusto ko ngayon ay, example lang, burger tayo. Parang hindi maganda ang burger. Parang, sige, ano na lang, ramen. Ramen? Mainit eh. Ang init na ng paano, mag-ramen ka pa. Why not? Ano lang kaya? Kikiyam na lang, oo. Ay, nakatayo ka lang doon. Wala, hindi social. Ano lang. Tapos sabihin ng lalaki, kala ko ba kahit anong gusto ko? End of story. You see? Doon pa lang. Paano mo i-reconcile ngayon yun? Ibabalik mo. Ano bang gusto mo? Kung ano gusto mo, hindi. Kahit ano gusto ko eh. Ikaw na lang. Ang mamili. Okay? And it happens sa atin, mga kapatid. Sasabihin natin kay Lord, Lord, ikaw na ang Lord ng buhay ko. Lord, ikaw na masusunod sa buhay ko. Ikaw na ang tagapagligtas ko. Ikaw ang Panginoon ko. Okay, ganito gawin mo. Patawarin mo yung nagkasala sa'yo. Lord, hindi pa nga siya humingi ng sorry eh. Paghingi niya ng sorry. Okay. O bigyan mo ng mag-serve ka na sa akin. Lord, busy pa kasi eh. Sabihin ni Lord sa dulo, kala ko ba ako ang Panginoon mo? Bakit ikaw pa rin nasusunod? You see? Doon sa part na yun, mga kapatid, it talks about the covenant. Kahit anong gawin mo, God is already committed sa'yo. Kung ikaw ay genuine Christian, ikaw ay tumanggap sa Panginoon, siya ang Lord and Savior mo, at nakita mo naman na may pagbabago sa buhay mo, hindi lang ganun kabilis kumpara sa katabi mo, pero may changes sa buhay mo, at may level of worship ka na minsan malamig, minsan mainit, pero at least nandoon, then, you are genuinely saved. At kapag na-save ka na, mga kapatid, listen here, nakakommit na si Lord sa'yo, for better or worse, in sickness and in health. Nakalimutan ko. For richer or for poorer, till death do us part. Kay Lord, hindi pwede kay Lord yun. Hindi siya namamatay. Ibig sabihin nun, dahil binigyan mo ang Diyos ng karapatan na maging Lord and Savior. Listen here. Tingnan mo ang katabi mo kung nakikinig. Listen here. Dahil tumanggap ka sa Panginoon at nanali ka sa Kanya, meron kang gift of eternal life. Kung sakali man na matapos na ang buhay natin dito, by faith, you are sure. At hindi babawiin ng Diyos ang salvation mo kapag hindi ka na naging masunurin. Kasi ang salvation mo is by faith, not by works. Given na genuine ha, pero kung hindi genuine, walang mawawala sa'yo kasi wala naman talaga. Pero kung genuine, hindi babawiin ng Diyos ang salvation mo. There's no verse in the Bible na nagsasabing binabawi ng Diyos ang salvation. I've yet to find, mga kapatid. Now, since nandun ka sa covenant, agreement, pirmahan, kontrata, alam mo o hindi mo alam ang ginagawa mo, salamat. Wait lang. Alam mo o hindi mo alam ang ginagawa mo, Teya. Ready ka na? Ready na kayo? Mabuti man o masama ang ginagawa mo, gagamitin ng Diyos yung commitment niya sa'yo para itama ka. At hindi siya gi-give up sa'yo. I don't know with you, mga kapatid, pero hindi gi-give up si Lord sa'yo. Kapag binigyan mo na siya ng access sa buhay mo, it is written na yan, till death from you, hindi siya, as part. Kaya minsan, nagtatampo tayo sa Diyos, binigyan tayo ng access sa Lord kasi may galawan si Lord na hindi natin gusto.
or may plano tayong iba, or may gagawin kang iba. Pero katulad sa mag-asawa, pag-aari ng mister ang buong pagkatao ng misis at pag-aari ng misis ang kanyang mister. The two will become one. At according kay Paul, yung mystery of marriage is just like the Lord and the church. Hindi give up ang groom sa bride, the church. Kaya mga mister, feeling mo ba give up ka na sa misis mo? Don't. Si Lord nga, hindi nag-give up sa'yo eh. Tapos dahil hindi mo lang type yung hairdo ng misis mo, at mabunganga misis mo, give up mo na. Maghahanap ako ng misis na hindi mabunganga. Well, good luck sa'yo. Lahat sila ay ganon. Sana makakita ka. AI na lang ang gamitin nyo. Good luck. Di ba? I mean, let's go back. Doon. Okay? Doon. Nasa linya pa ba ako ng pinagsasabi ko? Parang, may ba? Kuya Elmo? Oh. Di ba common sa mga wife noon, oy, pumunta tayo kahit saan mo gusto, punta tayo. Or kain tayo kahit ang gusto mo. Nagsuggest ka na ng 1,000 pwedeng gawin. Wala pa rin nagustuhan, di ba? Don't give up on them. Okay? Love your wife. Okay? Yung mister naman, feeling mo mas mahusay ka sa mister mo? Well, ang sabi ng Bible, submit to your husband kahit feeling mo mas mahusay ka. Hello? Naku, di maganda. Ang pangit na naman na suggestion mo. Ano ba yan? Magsasuggest ka lang? Pangit pa. Kung feeling mo pangit ang suggestion ng mister mo, be there. Pagandahin nyo. Okay? Parang sa mga ano lang yan eh. Sa mga boyfriend o mga naniligaw, na walang may pangako, walang kayamanan, wala lahat, sasabihin lang, wala akong may papangako sa'yo. Basta sigurado ka lang, bibigyan kita ng magandang lahi. Di ba? Good luck din sa mga... Andiyan ba kayo, mga kapatid? Andiyan ba kayo? When you least expect it, ipapaalam sa'yo ng Diyos kung gaano siya kadakila. Whether you like it or not, teachable ka o unteachable ka, basta nandun ka sa covenant, anak ka niya, genuine Christian ka. Sa mga hindi Christian, well, gagawin pa rin ng Diyos ng kabutihan yung mga yon. Sa mga hindi niya anak, yung religyoso pero ang diablo ang tatay, ang pamumuhay ay immoral, ang pamumuhay ay pagsuway sa Diyos. Yes, mukhang blessed sila minsan, pero hanggang dito lang yun. Kung anak ka ng Diyos, ang tingin ng Diyos sa'yo, from here to eternity. Hello? Pakikalabit ang katabi mo. Sabihin mo, huy, from here to eternity. Ang commitment sa'yo ng Diyos, dito pa lang sa lupa. He will make sure, kung anak ka niya ha, He will make sure na langit ang destination mo. Minsan, may mga kaisipan ng mga tao na ang Diyos ay nakatingin lang ng ganyan. Tingnan ko nga kung susunod tong si Cathy. Pag hindi susunod, di tanggalin ko lang siya. Hindi ko na siya anak, hindi sumusunod eh. Hindi ganun ang Diyos. I don't know sa iba. Pero feeling na iba ganun ang Diyos. Pag hindi ka na sumusunod, hindi ka niya gusto. Sumunod ka o hindi, mga kapatid, once na anak ka ng Diyos, gusto ka ng Diyos. But, eto lang, may but. Kung ikaw ay namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos, huwag kang asyumera na anak ka ng Diyos. Hindi yan para bang
yung easy gospel na parang easy believism na tinatawag na naniniwala ako, si Lord ang Savior ko, praise the Lord, hallelujah, amen. Sunday, pagdating ng Monday, bad words na, kung ano nang pinagagawa. Sunday, mag-repent na kasi kinabukasan ay worship. Kung gano'n ang pamumuhay mo, huwag tayong maging asyomera. Pero kung nakikita mong sarili mo na, last year, may bisyo ako, ngayon wala na, pastor. Dati, pastor, sinungaling ako, ngayon, medyo na lang po. Nag-i-improve ka, thumbs up to you. Pastor, noon magagalitin ako. Makita ko lang. Naku, nagpapalit ang kilay ko. Ngayon, pastor, nakikita ko sila, nangingitian ko. God bless you. Dati, ang tamad-tamad ko mag-pray. Lahat ng dahilan sa mundo, ginawa ko na. And then, lahat ng ginawa ko na, makapagdahilan lang para hindi makapag-pray. Pero ngayon, pag tinatawag ako, pray tayo, brother, sasabihin ni Joel, sige, pastor, let's pray. Amen? There's changes na hindi mo maaring ikaw kasi hindi ako yan eh. Pero si Lord, ginawa ka dahil bakit? May covenant kayo. Pero kung walang nangyayaring pagbabago, attend ka lang na attend, basa ka lang na basa, wala nababago sa buhay mo, again, wag tayong asyumera. In conclusion, mga kapatid, yan. In English, be amazed all the more at God as He surprises you with the knowledge of the glory of the Lord. Sa Tagalog, medyo mas maganda. Okay? In Tagalog, mas lalo kang humanga sa Diyos. Kaya, papahangain ka ng Diyos. Kapag may problema ka, it's God's chance na pahangain ka. Basahin ko ulit. Mas lalo kang humanga sa Diyos habang ginugulat ka niya sa kaalaman ng kaluwalhatian niya. When you're down and out, expert si Lord doon. Kapag nasa imposibleng sitwasyon ka, expert din ang Diyos doon. Kapag nasa sitwasyon ka ng hirap-hirap, expert si Lord doon. Pero pag kaya mo, then ikaw na lang. Don't worry kapag may mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kayang i-handle. Kasi hindi ka naman si Lord. Amen? And promise, mga kapatid, according sa Bible, God will surprise you. With what? Yung knowledge of the glory of the Lord. And by the way, yung knowledge na to, hindi lang yung parang nalaman mo yung 1 plus 1 equals 2, ha? Kundi yung knowledge na experiential. Amen ba? So mag-isip ka ngayon, ano ang mga problema mo sa buhay ngayon na nagbibigay sa iyo ng dahilan para magtampo sa Diyos? Isa, dalawa, tatlo? Yung mga problema na yon, kaya, okay, ano kaya ang plano ng Diyos sa mga yon? Of course, sabihin natin, hindi pa natin alam. Pero here's the thing, mga kapatid. God will surprise you when you least expect it. Ang tanong lang lagi, naka-align ka ba sa kalooban ng Diyos? This is all for the glory of God. Sabihin nyo nga po, all for the glory of God.